What's up, Fearless fam? Welcome to Fearless Faith Podcast. Together with me is our special guest for tonight. We have here lay minister and aspiring pilot, Gino. Hello, How are friends. you, Gino? I'm good. Kamusta? Nice lang po. Kamusta naman from work? Buti nakasama ka to our planning for tonight. Actually, yung strive ko talagang makasama or maka-attend kahit konting time lang para at least maka-gain ako ng knowledge especially from you or from Kuya Apo. Grabe ang knowledge at ang Siyempre. wisdom din talaga ni Apo. Pero we're really glad that you're here in the community. Thank you. Me too also. Yes. What's your childhood like? Kamusta yung Kasi of course, I know your parents. Childhood life. I know tito and tita. So, kamusta ang childhood? Growing up. Actually, yung childhood life ko is parang masasabi ko siya na parang pinalaki kami ng parents ko na maayos. Kumbaga parang parang kumbaga sa in-all-in package kami. Parang Niready talaga kami. Parang kahit sabihin mong employee sila, more than 20 years employee, parang kahit di namin sila nakakasama sa bahay or minsan yung maid lang namin nakakasama. Oo. So, you grew up Nag-guide talaga kami ng masabi ko na maayos talaga na parang in a way na parang nandun yung malapit kay God, yung paano kaming yung values niya, yung values namin, kung paano kami magmahalan paano namin mahalin yung kapatid namin, paano namin mahalin yung magulang namin at saka yung mga kahit di namin kakilala. So you grew up na busy yung parents nyo because of Yes. But at the same time, hindi sila nagkulang. Yes, correct. So, ayun, laking pasasalamat ko talaga sa kanila kasi parang dumating ako sa point na parang sobrang blessed ko saka sobrang grateful ko na sila yung parents ko. So, pero syempre, as time goes by, kailangan natin magkaroon ng continuous learning. Hindi naman syempre tayo magstay lang doon sa ganun na situation na syempre, especially nga, bagit ko nga kanina na parang kailangan ko matuto sa mga nakakataas sa'yo, sa mga mentors mo, gano'n. Para at least, give and take lang. How's your dream like? Growing up ba, gusto mo na maging pilot? Or dumating na lang siya? Actually, nag-start yan yung yung 4 years old pa lang ako. Talaga? Kasi yung parents ko, actually yung sa father side ko, yung lolo ko, parang siya yung kasi yung parang tumayo sa pinakatatay talaga na parang gusto niya, in a way na parang every Sunday, every week, lumalabas kami. Minsan nasa Santa Lucia kami. Minsan nasa SM Marikina. Dati wala pang SM San Mateo noon eh. Kasi taga San Tulumbay lang yung lolo ko noon. So every week gusto niya lumalabas kami. So parang mas close ako doon sa father side ko compared sa mother side. So yun lang, yung parang nalungkot lang ako kasi syempre yung namatay yung lolo-lola ko, parang hindi na masyado na continue yung ganyung legacy. So yun yung gusto ko sanang establish sa magiging family ko or the future na para at least parang magkakilala talaga kayo na parang... So malaking influence and factor yung lolo mo. Yes. Actually, yung lolo ko kasi parang masasabi mo na parang siya yung idolo namin lahat. Kumbaga parang siya yung Kobe Bryant. Oo. Namatay siya na parang idolo talaga namin. Kumbaga parang pumunta kami yung namatay siya noon, parang lahat na magpipinsan, 20 kami na magkakamag-anak. Tapos parang 12 or 11 na magpipinsan kami na lahat kami umiyak dahil sa pagkamatay niya. So ganun ka yung lolo namin. So may impact sa inyo. Oo, ganun yung impact sa amin. Ayun. So parang yun. Yung lolo ko kasi parang simple lang talaga yun. Parang hindi mo siya makikitaan na parang mayabang, parang down to earth. Oo, down to earth siya. Tapos
generous talaga siya. Parang kahit hindi niya kamag-anak, tinutulungan niya. Kasi ano siya genetic engineer siya eh. Siya yung nagsusukat ng mga lupa. So, nakikwento niya dati yung mga engineer niya na parang, yun nga, parang nandadaya. And hindi siya ganun. Hindi siya ganun. Tapos yung kung ano lang talaga yung sa kanya, yun lang yung ano sa kanya. Kasi ganun daw kasi yung dati, parang pagka may binayad sa'yo, tapos ibabayad sa'yo para lupa din. Ganun ang parang bayaran daw dati. Grabe yung respect niyo sa lolo niyo. Yes. Very admiring talaga siya na The way you describe it. Is it like kapag, di ba may mga tao tayong feeling natin kapag nakikita natin yung taong yun, parang God's love. Parang yes, siguro correct. ganun yung, pag na-meet mo si Lord, parang ganun, no? Yung kind of love. Actually nga, yung pagka pumupunta kami sa puntod niya, parang minsan naalala namin na parang nandun pa rin siya. Parang, tas kahit magkikita kami ng mga pinsan namin, kung magkikita kami minsan, once in a blue mo ng mga pinsan ko, parang hindi pa rin namin maiwasan pag-usapan siya. So, it remains forever talaga. Parang hindi na siya nawala sa amin. Yeah. Kamusta naman yung lay minister life? Lay minister. Pumasok kasi ako sa lay minister din kasi parang gusto ko kasi yung may establish yung sarili ko na parang ayoko malis ng landas. Kasi nakikita ko kasi sa generation ko or sa siyempre pag nag-work ka na or siyempre kasi galing ako sa Catholic school din eh. So parang yung mga na-take up ko doon puro religious like nag-rosary, play rosary, tapos minsan may mga feast kami, minsan yun nga may nag-held na mass ganun sa school. So parang gusto ko lang siya mag-continuous ayoko lang siya yung mawala. So kaya ako nag-minister para at least yung direction ko kay God pa rin. So minister is your decision and not your parents? Actually, good question. Malaking factor talaga yung parents. So sabi nga ng pare, parang hindi siya nagsisimula sa mga community or sa ibang lugar. Parang nagsisimula siya sa family. Parents. If you see them, parang silang role model natin eh. Pag nakita natin silang ganun, gagayahin din talaga. Yes, natin. Parang 90% parang gano'n. Hobby mo nila, yung parang naging hobby mo rin. Kasi ako personally, nakita ko sa parents ko na nagde-daily mass sila. So, nagawa ko siya as a hobby. Just parang copying them. Sa'yo naman. Actually, yun. Isa rin. Same lang tayo, Ate Car. Kumaga, minsan naalala ko dati, isang beses lang ako hindi nakapagsimba kasi dahil sobrang laba ng sakit ko noon. Pero parang naging muscle memory na rin or naging ano na rin sa isip saka sa heart ko na laging magsimba lagi tuwing linggo. Parang gano'n. Tapos may times kasi na na-adapt ko rin sa kanila yung pagdadasal. Kasi yung tatay ko kasi yun, lagi nag-rosary yun. Every time na kunyari lumalabas kami, kahit kakain lang kami noon guys sa labas, dyan lang sa Santa Mesa o dyan sa may maglo-rosary pa yun. So, hindi lang siya papunta, pabalik din. So, parang yun. Hindi lang once a day. Doon nakuha si Mama. Kasi kabisado niya yung Holy Rosary nung pinata siya. Kasi lolo kong yun. Member din kasi yung lolo ko kasi, Knights of Columbus din siya dati. So, parang na-adapt din ng tatay ko. Nag-minister yung tatay ko. Tapos ako, nag-sacristan din ako. Tapos ngayon, before sacristan, ngayon. Sabi complete when you were younger. Sacristan, tapos lay minister. Tapos now you're in the community. Yes. Hindi ka ba lalagpas ng langit niya? Actually, nga sabi ko lagi sa tatay ko, sabi ko, tay, baka lumagpas na tayo sa langit yan kasi sobrang, minsan na, pinupush pa nga ako na magpari ako nun. Sabi ko, grabe naman na yun. Sobra naman na yun. Ibang commitment na yun. Kumbaga parang siyempre. But who knows, right? Kasi gusto ng tatay ko, medyo gusto niya yung
makakapunta siya sa langit eh. Kasi pagka pari daw, sabi niya, automatic daw yung parents mo. Sabay. Heaven ka agad yun. Oo. So yun ang sabi niya. Pagka baby boy, tapos sabi ko yung baby boy na magpari siya, para sure na. Sabi ko, di ba pwedeng mag-santo na lang? Pwede naman siguro maging saint. Sabi mo apo na lang kaysa magpare. Oh. Pero happy din naman, for sure. And Oo. I'm sure that your parents are really proud of you kung asan ka ngayon. Oo. So tell us about the first time you joined the community. Saan ba? Sa singles or sa Singles. simula sa... Okay. Or kahit simula. Actually, paano ba? Where do you want to start? Si ano kasi, kumbaga, okay. Na-realize ko yun, yung nagpumasok ako ng Knights of the Altar. Tapos yung nawala ako, yung nag-training na ako sa clerk, tapos nagpapalipad na ako ng aeroplano, tapos nag-work na ako. Na-realize ko yun, yung time na yun, parang mahirap eh. Parang madilim siya. So parang sabi ko, ano bang kulang? Sabi ko, ano ba yung kailangan kong Wala pala yun during the time that you were training. high school kasi ako nung nag-Knights of the Altar. So college, papi ako, pero hindi siya yung consistent. So parang yun niya. So parang na-realize ko yung time na yun, ano ba yung kulang na kailangan kong establish na, no? Na kailangan kong i-consistent na at the same time, umokay yung way of life ko o yung way, paano ko mamuhay, kumbaga, sa araw-araw. Kasi yung, ano naman natin goal talaga is makapunta lahat sa langit. So, yun, parang sabi ko, may kailangan ako ibalik, kung may kailangan akong i-establish ulit sa sarili ko na, yun nga, yung pumasok ko sa minister, and sa singles ulit. So, sabi ko, kailangan kong i-establish ulit to para at the same time, umukay yung path ko. Yung direction ko is lumaan. Kasi pag wala si God, parang hirap eh. So parang nare-realize ko pag wala si God, parang ang hirap yung plans mo, parang lalong nasisira. During those times, parang feeling mo, parang on top ka na of the game. Kasi you're training already eh. Pero na-feel mo rin, nakulang. Pero naniniwala ako na kahit nawala yung gap na yun, yung time na kahit wala yung pag-service ko kay God o yung pag-ating sa community, yung gap na yun, nandun pa rin si God eh. Kahit sa madilim na time na yun. Feeling mo lang malayo. Malayo pa lang sa kanya. Correct. Pero alam mong nandyan lang siya. Pero pag tinawag mo siya, kahit sabi mong hindi ka masyado active or ano, nandun pa rin siya. So kumaga parang... Naghihintay lang talaga siya lagi sa akin. Naghihintay lang talaga siya. Hirap kapag yung mundo full of destruction. Yes. Kasi doon ka mapapalayo sa kanya. Lalo na sa panahon ngayon, siyempre, magulo na talaga eh. Parang kahit saan ka pupuntang workplace or siguro or sa ibang places na meron pa rin tao or meron pa rin na gustong manira sa'yo or yung parang against pa rin sa'yo. Siyempre, hindi naman maiwasan yun. Yung challenge lang doon kung paano mong i-ano yun, kumbaga i-establish sa sarili mo na paano mo i-handle yung ganun people or different kinds of people. Kasi hindi naman lahat yan same ng pinaglakihan mo or same values, same upbringing sa bahay. So parang yan na lang, iintindi mo na lang sila, parang kumbaga ipapasuggest mo lang, pagdadasal mo na lang talaga sila na parang that's the only thing you can do for them is to pray for them. Yes. Ayun. Thank you, Gino. I hope to see you sa 10th conference natin. I'll see you there. Yes, hopefully. We'll see you there. And invite mo naman sila to come and join us for our 10th conference this January. Bye-bye. See you. Sorry. Thanks.